dumako muna tayo dito kay Senator, ito muna, yung topic, Papanood na eto ho, mga bossing, no? Attorney Claire Castro ulit, kay Inday Sara Duterte naman to. Hindi inisip ng unit team noon na may kilala siyang mga assassin. Diba? Matindi yan. Game. nag-endorso, bakit meron po tayo na papanood na campaign ads na kasama po niya at pinagmamalaki niya ang naging trabaho o performance kung mayroon man ni Senator Bato? Lang yan si Attorney Claire. Ano? Siyempre bumanat. Mga DDS, inaasar talaga kayo ni Attorney Claire. Ano? Meron daw kumakalat na campaign, no? Tapos, yung kumakalat, ulitin ko. Yung kumakalat, kung meron man na accomplishment si Bato, parang wala eh. May naisabatas ba si Bato? O naisa Bato? Endorso, bakit meron po tayo na papanood na campaign ads na kasama po niya at pinagmamalaki niya ang naging trabaho o performance kung mayroon man Pinagmamalaki niya yung trabaho o performance kung meron man. Mukhang wala. Kasi buong 2024 mga kababayan, yung panahon na yun, wala na ho yun. Hearing lang ho sila nun, mga boss. Hearing lang ho, mga kababayan. Bakit? Di ba inumpisahan yan sa PIDEA Leak? PIDEA Leak. Diyan na nga po, muntik mabansagan ang Pilipinas na kapag ka sa Pilipinas, kapag ka may butas ng puncher, yung, ano tawag dyan? Pagka may butas ng puncher, yung papeles, authentic yan, sabi ni Bato de la Rosa. Diba, authentic? Ngayon, yung hearing na yon, wala naman pong napuntahan. Wala naman pong nangyari. Diba? Bigla na nga lang kung naglaho eh. Hindi na nga napag-usapan niya. Yung bigla na lang nawala. No? Parang yung kanta, ni Chito Miranda. No? Ay, nako na. Ano ba naman yan? Yan ulit. Magmumukha kayong engot dito sa channel ko. Pag paulit-ulit lang kayo dyan. Yung mga nagpa-drug test ka na ba? Bayaran ka. Per follicle test. Yun lang yung gusto niyo. Kapag kayong ganyan, Boss Amo, TV. Mukhang vlogger ka naman. Mukhang nagba-vlogger. Ay, kapag kayong ganyan yung nagpa-flood, tatanggalin namin yan. Mukhang vlogger ka naman. 'Di ba? Boss Amo TV. Biruin mo, ikaw na nagpangala sa sarili mo, Boss Amo, ha? Drug test. Paulit-ulit namin sinasabi yan. 'Di ba? Paulit-ulit namin. Bakit ako kailangan magpa-drug test? Drug test, ilang beses nang nagpa-drug test ang Pangulo bago mag-eleksyon at pagkatapos mag-eleksyon. Tas iyakan pa din. 'Di ba? Balik na tayo kay Dito sa channel na 'to, no, mga kababayan, hindi kami nagbaban, hindi kami nagtatanggal ng mga comment ninyo. Pero kapag kahit na sabihin nyo, kahit na murahin nyo ako diyan, hindi namin tinatanggal 'yan. Pag pinaulit-ulit nyo 3 beses, 4 na beses, pina-flood nyo, aalisin namin talaga kayo. Kahit na supporter pa kayo ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit maganda yung sinasabi nyo komento, basta pinlad nyo, naka-4, 5, aalisin natin yan. Okay? Balik kay Bato. Sumunod na hearing ni Bato, KOJC, mga boss. Diba? Malapit nang mahuli si Buloyski. Biglang, sabi ni Bato, hearing tayo doon sa KOJC. Tapos maririnig natin kay Bato na Nick, hinto mo na yan. Tigil na. No? Wala ka na. Kumbaga, wala ka na pupuntahan eh. Mabuti na lang po, hindi nakinig si General Torre. Tumindig pa din, no? Mga kababayan. Hindi pinakinggan yung hearing
Kasi kumbaga biruin mo konting panahon na lang, siguro, ano, ulitin ko ulit ha, ayan, sinasabi ko na, siguro may tumawag kay Bato de la Rosa, Tobats, malapit na, isang pinto na lang, matutunto na si Buloyski. O ayun, napabiyahe doon sa KOJC. Hearing tayo, hearing. O, patawag si Nick, paupo. Hindi siya pinakinggan. Kinabukasan, huli si Kibuloy. Yan lang po ang mga tumatatak sa utak natin pag Bato de la Rosa. Tsaka yung patokhang-tokhang, tsaka yung yung paputok. 'Di ba? Yung paputok, tumakbo. Oh, Ni Senator Bato. Ano po ba ang maitatawag doon? Siya po ba yung nagsasabi ng katotohanan dahil meron po siya in-endorse na kandidato? Oh. Pangalawa po, kung na-scam po siya ng Uniteam, is it not the other way around? ayan, hindi kaya. No, baliktad yung sinasabi ninyo. Baka dito na pumasok yung sinasabi niya, hindi inisip ng unit team na may assassin. Sakit. Putik na. Yung mga vloggers na mapapanood ko, yung pinapanood ko, manggagalaiti na naman ho dito. No? Si Atty. Claire, bumabanat na naman, binabanatan na naman si Inday Sara o binabanatan na naman yung mga Duterte. Pero totoo ho yan, no? Hindi inisip ng unit team noon. Ako hindi, sigaw pa ako, BBM! BBM! Sigaw pa ako, Inday Sara! Duterte! Gaganon pa ako. Hindi ko inakala no na biglang magsasalita si Inday Sara Duterte kalagitnaan po ng 2024. Pagka namatay ako, patayin mo si Bongbong Marcos, patayin mo si Martin Romualdez, patayin mo si Lisa Araneta Marcos. O, di ba? Hindi natin alam yun. Hindi kaya yun yung talagang budol? Mga boss? Hindi kaya yun yung talagang budol? Sasabihin ng mga DDS, pag namatay lang naman daw eh. Kanya po pinapaulit-ulit na. Pagka namatay lang naman ho eh. No? Ibig sabihin, wala pa. Walang talagang pagtatangka. May plano na. No? At handa na. May inutusan na. Gaano po kaya katagal magkumbinsi ng isang tao? Gaano katagal kumumbinsi ng isang tao para pumatay ng presidente pa, ha? Kung yun yung simpleng Mark Ramos, pag pinatira ninyo mahihirapan pa kayong humanap nung papatay sa akin eh. Presidente pa kaya? May pagpaplano na, no? At ang nakikita ko, yan ang hindi lulusot doon sa sa impeachment. Di ba? Tuloy. Hindi naman po siguro inakala din ng miyembro o ng mga miyembro ng Uniteam na mabilis magagastos ni VP Sara. Mabilis magagastos ni VP Sara. Ano to, yung confidential funds, Atty. Claire? 125 million pesos na confidential funds in just 11 days. Hindi naman po siguro inisip nila yon. Yun ang budol talaga. At nagbigay ng tiwala sa kanya. Hindi rin po din siguro inisip ng Uniteam noon na siya may mga kakilalang assassin. At hindi rin po siguro inisip ng Uniteam noon na ang gustong continuation, kasi parang meron po sinabi na dapat may continuity. Pero hindi rin po papayag ang Pangulo na ituloy po yung sinasabing bloody tokhang at EJK. Maaaring isa po yung sa mga dahilan kung bakit inayawan din ni VP Sara. Dahil hindi po lahat ng ginawa ng dating administrasyon ay susundin ng pikit mata ng Pangulo. Correct. Akala ho nila kayang-kaya nila mga bossing. Diba? Kaya nga ho nagkakaganyan yung mga yan eh. Yung binabansagan nilang weak president, ano na? Iba na ho yung naratibo nila. Ang sinasabi nila, berdugong president na daw ho, mga kababayan. Yung mga kilos ninyo, yung mga galaw ninyo, yung paninira ninyo, tingin ko, opinion ko lang ho, dapat lang talagang berduguhin kayo.